Kung gusto nyo ng matibay na running shoes, New Adidas Fashion, mabibili lamang sa halagang 1,299. I-click lamang ang link sa comment section. Mayroong dalawang paliwanag na lumalabas bago mangyari ang Game 5 ng NBA Finals. Well, gusto talaga naming manalo sa bahay. Pangalawa, walang umaasa na nandito kami kaya walang mawawala sa amin. Ang Boston Celtics ay hangad na tapusin ang trabaho habang ang Dallas Mavericks ay umaasa na magsimula ng usapan. Ito ang mga sugal ng dalawang team na humaharap sa larong ito mula sa magkakaibang anggulo at may magkakaibang pananaw. Sa elimination at mga nag-aabang sa resulta, hanap ng Mavericks ang karaniwan, pamumuno mula kay Luka Doncic, malaking pagtatapos ni Kyrie Irving at kontribusyon mula sa iba pa. Ang Celtics, ang pinakamalalim at pinakadominanteng team sa NBA ngayong season ay kailangang maging tunay sa kanilang mga kredensyal. Narito ang 4 na bagay na dapat abangan sa Game 5 sa Martes. Una, si Tatum at Brown ay tanaw na labis. Kapag ang dalawang ito ay mag-step up at magkakaisa, halos imposible talunin ang Celtics. Hindi na ito bago, pero ito ang pinakakailangan ng Celtics upang gawing di malilimutang araw ang Game 5. Gayunpaman, hindi ito ang kaso sa seryeng ito, maliban sa Game 3, kung saan mahusay sina Brown at Tatum sa parehong dulo ng court na may combined 61 points ang kanilang mga teammates ay nakakuha ng 45 points at naging masyadong mahirap ma-handle. Ang Finals MVP ay maaaring makuha ng isa sa kanila kung manalo ang Celtics sa Martes. Bagamat kailangan ni Tatum ng malakas na laro upang alisin ang lahat ng pagdududa, gayunpaman ito ang sandaling kanilang hinihintay mula noong maging magkasama sila at maabot ang Finals noong 2022. Kung mananalo ang Celtics, ito'y dahil sa kanila. Pangalawa, mapapanatiling buhay ang winning streak ni Irving. Sa wakas, nagtapos na ang kanyang mahabang profesional na bangungot. Mayroon ng panalo si Kyrie Irving laban sa Celtics. Hanggang sa Game 4, wala siyang panalo mula noong tinapakan niya ang midcourt logo ng Celtics sa kanyang unang laro sa pagbabalik kasama ang Brooklyn Nets na ngayon ay naging kasaysayan na. Siya ay isang bagong tao at kasama ang isang bagong team, ang kanyang pangatlo mula noong umalis siya sa Cavaliers na tumulong sa kanya na manalo sa kanyang nag-iisang titulo noong 2016. Malinaw na upang mapahaba ang kanyang winning streak sa dalawa, kailangang tapatan o higitan ni Irving si Luka Doncic na siyang mas consistent na star para sa Mavericks. Bilang isang atleta, gusto mong makakuha ng isa pang pagkakataon at mayroon siyang pagkakataon dito bukas, sabi ni Mavs coach Jason Kidd. Sana magamit niya ng lubos ang pagkakataong iyon, gumawa ng ilang mga adjustments at tingnan ng Games 1 at 2 at kung ano ang ginawa nila sa kanya defensively at sana magamit sa Game 5. Kailangan ng Dallas ang big fourth quarter mula kay Irving na karaniwan niyang responsibilidad. Si Luka ay higit pa sa setup guy at ang larong ito ay maaaring maging dikit. Sa tingin ko, upang patahimikin ang kahit na sariling pagdududa, higit pa sa pagdududa ng crowd, pero ang sariling pagdududa kapag nakagawa o nag-miss sa shots, iyon ay kasing halaga ng pagtiyak na pinamumunuan ko ang team sa tamang paraan, sabi niya. Sinusubukan kong bigyang pansin ang mga positibong bagay na nagbigay sa amin ng panalo dito noong una sa aking karera. Pero iniisip din ang mga bagay na maaari kong matutunan mula sa mga performances na nagkaroon ako dito kung saan hindi ako naglaro ng maayos. Ito ay pagiging tapat tungkol dito at simpleng paghinga sa karanasan at pagkakaroon ng kasiyahan dito. Pangatlo, the return of Porzingis. Ang ipakita sa overhead display screen sa TD Garden si Kristaps Porzingis na lumalabas mula sa locker room matapos mag-warm up ang kanyang mga kasama, nag-umapaw ang sigawan ng crowd. Nangyari ito sa Games 1 at 2 at nagbigay ng malaking impact si Porzingis sa parehong dulo ng court para sa Celtics. Isang kakaibang leg injury, tulad sa lahat ng injury, ang nagbalik sa kanya sa bench mula noon. Ngunit may clearance siya mula sa medical staff na maglaro kung kinakailangan. At baka nga kailanganin dahil ang Mavericks, lalo na si Derek Lively, ay nag-dominate sa paint sa kanyang kawalan. Pang-apat, X-Factor roll call para sa paparating na Game 5. Ang mga sumusunod na talata ay isang Luka laban kay Tatum, Brown kontra Kyrie free zone. Hindi ito tungkol sa mga pangunahing stars. Ito ay tungkol sa mga kandidato na maaaring magbigay ng pagkakaiba sa pamamagitan ng tamang oras at hindi inaasahang mga galaw tulad ng steal, malaking shots o iba pang kontribusyon. Si Jrue Holiday. Kung siya man ay ang nagbabantay kay Kyrie o Luka o pareho, ang kanyang presensya ay magiging critical. Desperado ang mga players na iyon na manalo.
At kung kailangan pa niya ng karagdagang motibasyon, nagmula si Holiday sa isang mahirap na performance sa Game 4. "Ako'y isang competitor," sabi niya. "Kailangan mo lang tanggapin, bumalik at maghanda para sa Game 5. Si Derek White, isang player na handang gumawa ng malaking shot kahit ano pa ang sitwasyon o oras sa orasan. Hindi automatikong magpapasa si White kung makuha niya ang bola sa ganoong sitwasyon. Si Tim Hardaway Jr. matapos maging halos hindi nakikita sa buong seryeng ito, sa totoo lang, sa huling 3 buwan o higit pa, nagamit ni Hardaway ang garbage time sa Game 4 at nag-init mula sa malayo, nag-shoot ng 5-for-7. Marahil ay naibalik na niya ang kanyang lugar sa rotation. Para siyang si Ray Allen at Steph Curry," sabi ni Kidd. "Kaya kakailanganin namin iyon dito sa Game 5. Kung dikit ang laro, sana magawa niyang maipasok ulit ang mga ganoong tira. Pero maganda na makita si Timmy na naipasok niya ang mga tirang iyon. Sana mapanatili niya iyon." Si Daniel Gafford, ipinahayag niya ang pagsisisi para sa kanyang mga pagkakamali at hindi paglalaro na ayon sa kanyang mga pamantayan sa seryeng ito, at ngayon ay nangangako si Gafford na magdadala siya ng ibang enerhiya. Ang mga dunk mula sa pick and rolls at rim protection na naging evident mula nang dumating siya sa Dallas matapos ang isang mid-season trade ay kailangang magbalik. Siya'y naengganyo sa kanyang pagtatapos sa Game 4. "Nakapuntos ako ng ilang basket sa huling bahagi, nakakuha ng mga block, nagbigay ng maraming enerhiya sa oras na iyon dahil naramdaman kong talagang may ginagawa ako upang makaapekto at matulungan ang team na manalo," sabi niya. Ito'y isang breath of fresh air. Ano sa tingin niyo mga kaibigan? Mapa-extend pa kaya ng Dallas ang serye? Sa sumunod na balita naman mga kaibigan, habang patuloy na nahihirapan si Klay Thompson na makabalik mula sa injury, malinaw na kailangan ng Golden State Warriors ang pangalawang All-Star na ipapareha kay Steph Curry. Mukhang iyon nga ang kanilang ginagawa ngayong off-season. Si Nick Friedel, former reporter ng ESPN, ay naging panauhin sa 95.7 The Game, kung saan isiniwalat niya na ang pangalan ni Jimmy Butler ay nabanggit sa mga pag-uusap ng Warriors. Ang eksaktong bahagi ng kanyang panayam ay ganito: "Ang pangalan ni Jimmy Butler ay lumitaw sa pag-uusap," sabi ni Friedel. "Sa tingin ko, ito ay bagay sa papel, pero hindi ako sigurado kung paano siya mag-fit sa locker room bilang isang alpha personality na siya, at hindi ko alam kung pagkatapos ng lahat ng wear and tear sa kanyang mga tuhod, gugustuhin ng Warriors na bigyan siya ng extension. Nakakatakot iyon para sa akin." Si Jimmy Butler ay magiging isang napaka-interesanting akma sa paligid ni Steph Curry. Siya ay isang napakahusay na scorer, pero ibang klaseng scorer kaysa kay Curry. Hindi siya katulad sa off-ball 3-point shooter na si Klay Thompson, kaya magiging interesante kung ang presensya ni Butler ay makakapigil sa ball movement. Ang isa pang nakakaintrigang bahagi nito ay ang relasyon ni Jimmy Butler kay Draymond Green, dahil parehong may volatile na personalidad na no-nonsense ang dalawa. Dahil halatang kailangan ng Warriors na gumawa ng hakbang ngayong off-season, asahan ang maraming ulat na may iba't ibang pangalan na nauugnay sa team sa mga susunod na araw. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa Jimmy Butler to Golden State? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.